Sa puntong ito, makakapanayam naman natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Department of Agriculture para bigyan po tayo ng update sa epekto ng sama ng panahon sa sektor ng agrikultura. Magandang tanghali po, Asek, and welcome to 13 sa Tanghali. Hi Greg, magandang hapon po sa lahat ng kasabay. Yes, Asek, mula sa nagdaang mga bagyo at sa epekto ng habagat, gaano na po ba kalaki yung kabuang naitalang pinsala dito sa sektor ng agrikultura? Doon sa nakalipas na dalawang bagyo natin, si Maymay at yung tunay na pagwala dahil habagat, combined effect nung nasabing weather disturbances sa ating bansa ay nasa 1.22 billion yung inabot na damage na pinakamalaki dito ay sa ating palay at 975 million. Susundan ito nung damage sa gulay, iba pang 540 million. Ganun din sa ating ayusan sa 5 million. In terms sa area, yung damage sa central 930 million, in particular dito sa Pampanga at 420 million, 197 million at sa Baisia 149 million. Bingar, apektado rin ang Ilocos Region, Cagayan Valley, dito sa Southern Tagalog, sa Europa hanggang sa Western Visayas. Asek? Yes, Asek, with all of this data, saying yung kabuang halaga and yung lawak ng damage, we could only imagine gaano karaming mga mangingisda at magsasaka din yung apektado. But in terms of that, ano na po ba yung mga tulong na naibigay natin sa kanila? Tama, more than 2,000 farmers na yung binusan pinanotos ng ating Pangulo at yung Secretary yung kagaran tulong sa kanila. Ang importante kasi makabalik sa natin na productivity level na. Kaya bago man itong mga paglan na nakapreposisyon sa mga bini at taba sa mga itadong lugar para makapagtanim ulit. Hindi ulit magtanim natin. Meron sila. Of course, yung indemnification natin, dito sa Crop Insurance Corporation, may 6 million doon papamahagi at madadagdagan ko yan dahil ito sa mga damages. Yung ating Quick Response Fund, the 1 billion para sa recovery and rehabilitation ay ihahanda rin. Then para sa puhunan ating mga pagkakataon sa katang isda, pwede po sila magkaroon ng survivor and control funds na 25,000 pesos. Asek, nabanggit po ninyo tungkol sa Quick Response Fund. Sapat po ba ito considering na meron pang inaasang epekto ng mga susunod pang, currently merong mga weather disturbances around the Philippines and also yung active habagat? Yung naman ating Quick Response Fund ay pag nauubo yan, hindi yan ma-replace according na rin sa Generation Act. Every year, nagkakaroon ng provision for dahil nasa ganitong natural calamity, last trying El Nino. So, it's Quick Response Fund ay pondo na sa respond sa Mexico. Asek, before we let you go, siguro pahuling paalala na lang o mensahe para sa ating mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa? Salamat pagkakataon at mensahe natin sa mga magsasaka na makapag-ugnayan sa inyo pong pinakamalapit na municipal provincial para po sa mga services na po dun sa mga damage na yan. Ito, magandang ulit po. Mabait. Again, maraming salamat po muli, Asek, Assistant Secretary Arnel de Mesa.